Narito na naman po tayo sa panibagong update tungkol kay Stellar o mas kilala bilang XLM. Sa kabila ng pabago-bagong galaw ng market, nananatili po si Stellar sa presyong 0.37. Pero ayon po sa mga chart signals at saka insights ng ilang mga analyst, tila may nabubuong sinyalis ng breakout na maari pong magbago ng direksyon ni Stellar sa mga darating na araw. Kaya ang tanong po ngayon, ano ba ang pinapakita ng price action ni XLM at saan siya posibleng tumungo? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng hidden accumulation. Ayan, ayon po kay Barry mula sa Chart Monkey, nakikita niya ngayon ang tinatawag na hidden accumulation sa loob ng isang malaking demand zone. Yan, yung kulay green po na yan na zone, yan po yung demand zone. Sa simpleng paliwanag, ito ay kapag unti-unting pumapasok ang malalaking buyers dito, habang dahan-dahan namang nawawalan ng lakas ang mga sellers, ang ganitong setup ay madalas na nauuwi po sa malalakas na reversal kung saan biglang tumataas ang presyo. Kung mangyari ito, ang epekto po ay maaaring maging launchpad ni Stellar ito papunta sa mas mataas na price level. Para po sa mga traders, ang ganitong senyales ay isang positibong indikasyon na posibleng patapos na or tapos na ang bearish phase at nagsisimula na po ang bullish sentiment. Ano naman ang epekto ng breakout sa descending channel? Yan, yung descending channel po natin dito ay yan po yung binubuo ng dalawang kulay blue na linya. Yan. Ang isa pang malakas na sinyalis dito ay ang breakout mula sa descending channel na ito na matagal na pong humahawak or pumipigil kay XLM para bumaba ang kanyang presyo. Ang descending channel ay binubuo po ng sunod-sunod na lower highs at saka lower lows. Pero ngayong nabasag na ito, yan, kitang-kita naman po natin dito sa chart na tumagos na ang mga nakaraang candlestick sa ibabaw ng descending channel na ito. Yan, malinaw po na may shift ng sentiment or pagbabago mula po sa bearish papuntang bullish. Kapag napapatunayan po ang breakout, ang epekto nito ay pagtaas ng kumpiyansa ng mga buyers at posibleng mas maraming traders ang pumasok. Ito po ang nagiging unang confirmation na maaaring makakita tayo ng momentum papunta sa upside. Nasaan naman ang susunod na resistance level ni XLM? Sa ngayon, nakatutok po ang market sa resistance zone na nasa pagitan ng 0.38 hanggang 0.39. Kung malampasan po niya ito, mas lalakas ang resistance naman na naghihintay sa 0.43. Kapag nagpatuloy po ang demand at nagtagumpay si XLM na basagin ang mga price levels na ito, posibleng makakita po tayo ng mas mataas na presyo sa mga darating na linggo. Pero syempre, kung babagsak po ang presyo pababa ng demand area, mawawala ang bullish outlook at maaari pong bumalik ang mga sellers para hawakan muli ang market. Ano naman ang sinasabi ng kasalukuyang market data? Base po dito sa ipinakitang datos ng Brave New Coin, si Stellar ay nasa presyong 0.36 hanggang 0.37 na price range. Meron po siyang market capitalization na $11.4 billion at circulating supply na 31.7 billion tokens. Ang trading volume ay steady naman at nagpapakita po ito ng malusog na liquidity. Ang ibig pong sabihin nito ay may sapat na aktibidad sa market para suportahan ang biglaang paggalaw ng presyo. Kung magpapatuloy po ang accumulation, ang zone na ito ay maaaring magsilbing launchpad para sa susunod na rally. May forecast din na posibleng umabot si Stellar sa presyong 0.43 to 0.47 bago po matapos ang taong 2025. At para sa mas optimistic na tingin, may posibilidad pa na maabot ang presyong $1
sa mga susunod na taon kung tuloy-tuloy po ang demand. Ano naman ang sinasabi ng mga technical indicators? Ayan, sa oras po na nailabas ang balitang ito, nasa 0.3710 ang presyo ni Stellar na may 2.60% intraday gain. Ang presyo ay nasa pagitan po ng lower Bollinger Band na nasa 0.3335 at ang upper band nito ay nasa 0.4213. Ibig sabihin ay kontrolado ang volatility pero may puwang para sa expansion. Ang immediate resistance ay nasa 0.3774, halos katapat ng kanyang kasalukuyang presyo. Samantala, ang Chaiken Money Flow or CMF ay nasa negative 0.03 na bahagyang negatibo. Ibig sabihin nito, mayroon pa ring mild selling pressure kahit na may recent gains. Pero kapag umangat po ang CMF kasabay ng breakout sa middle Bollinger Band, posibleng ito ang magsilbing bullish trigger. Kung bumaba naman ang presyo sa ilalim ng lower band, maaaring bumalik sa mga sellers ang momentum. Kaya malinaw na ang 0.37 na price range ngayon ay tinuturing na battleground para sa short-term direction ni XLM. Yan, bilang panghuli, sa ngayon si Stellar po ay nasa isang napakahalagang turning point. Ang mga senyales ng hidden accumulation at ang breakout mula sa descending channel ay nagpapakita na maaaring may paparating na pag-angat. Pero hindi pa rin po nawawala ang posibilidad ng breakdown kung hindi po mapapangalagaan ang demand zone. Kung magpapatuloy po ang suporta mula sa mga buyers at magawa po nilang basagin ang mga resistance levels, posible pong makita natin si XLM na dahan-dahang umaakyat papunta sa presyong 0.43 at higit pa. Kaya masasabi ko po na si Stellar ay kasalukuyang nasa gitna ng matinding laban kung saan pwede pong magbukas ang pinto para sa isang bullish trend. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.